Guys, video number 1B na tayo kasi putol 5 minutes lang 5 minutes lang yung ginamit ko kanina. So, ayan. Ay, habaan natin. Para makita nyo naman yung logo ng uniform ko. This is my Zonal Realty uniform. So, ayan. Ang pinaka-purpose kasi talaga nitong video na to ay para din matulungan yung team ko, lalo na yung mga baguhan na gustong magbenta through paid ads or even free ads. Magagamit nyo rin to. So, 'di ba? Pero ang una talaga, ang pinaka main topic ng video number 1, gagana ba ang newly created page na zero follower, zero likers, 'di ba? Kasi may advantage at disadvantage yan, guys. So, gusto kong explain further ito kasi syempre yung iba nag-ano na may isa akong agent, sabi niya, ay, ayokong mag-ads kasi wala namang followers yung ano ko. Wala, para pagbago yung page ko, walang followers. Gusto ko yung page na gagamitin ko may followers. It's a big no-no, guys. So, ngayon, nagawa ko kahapon na walang followers pero ilan ang nag-inquire, 'di ba? So nagawa ko, meaning kaya nyo rin gawin. So susundan nyo lang yung mga ituturo ko. So this is video number 1B kasi putol tayo doon sa 1A dahil 5 minutes lang. Hindi naman pa pwedeng bang haba ng video na gagawin ko. So, mauumay kayo sa akin. So, balikan natin. Pag nag-create kayo ng page, ang unang lalabas doon, which option is best for you? Ano daw ang best sa'yo? Diba? Personal or professional? Ano yung pagkakaiba ng dalawang yan? Diba? Si personal ay from your profile account, you can generate or you can create a profile page siya, pero profile ang ang usage mo. Ibig sabihin, ang magiging gamit nun, halos profile account, pero page yun. Hindi yun profile na pangalan mo lang or what. Kasi pwede mo tong dugtungan ng mga, halimbawa, Sara Aquino Vlogs, Sara Aquino something like that, ganun. So sa professional, ano yung pagkakaiba niyan? So sa professional, dito na papasok yung you build a public presence or promote your brand. Yan, or businesses. Ito na 'yon. So more on negosyo, 'di ba? So ang gagawin niyo diyan to get start with the page, lalagyan mo ng page name. Ayun yung sinasabi ko kanina na doon sa video number 1, lagyan mo ng pangalan and then pagkalagay mo ng pangalan, halimbawa, yan, Sara Aquino tutorial. Bawa lang yan ang ilalagay nyo. Tapos may lalabas doon na si option, ayan. Ayan. Then next mo, ayun, what category best describes Sara Aquino tutorial? Ayan, guys. So, education, personal blog, product or service or art. So, ngayon, since tutorial nga yan, pwede mong piliin yung education. Maximum 3 to, guys eh. So, anong ibig sabihin nito? Ito ang identifier kung anong klase yung page mo. Anong gusto mong i-post sa page mo. Kasi guys, dapat yung page natin, yung pinopost natin sa page natin, related doon sa category or industry. Category yan. A category will help people find this page in search results. You can add up to 3. Ayan. So, pwede mo ilagay education kasi educational videos ang ginagawa mo. Personal blog, yan. Or product or services. Yun. Yun yung tatlong pwede mong mailagay doon sa create mo na page. Yan. So, ito po ang pwede nyong gawin para may tinatawag kasing search engine eh. So, yung search engine, mas madali kayong malocate yung page nyo kung related yung description, dinidescribe nyo yung category ng page nyo doon sa nilagay nyo na kung anong category siya or industry para mas madali siyang makita. Yun. So, para makapag-move ka. And then, pag nalagyan mo na ng 3, ay hindi kailangan maximum 3 pwedeng isa lang. Yun. So, tsaka mo, i-press yung create para magkaroon ka na ng
sarili mong Facebook page. Yan guys. Para ano na tayo, makapag-proceed na tayo doon sa talagang topic natin. So this is tutorial video number 1B. 1B na muna tayo. So basta para hindi tayo lumayo. Thank you.